It's when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day.
Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon October 17, 2025 alas 8 ng gabi dito sa Pilipinas. At ang ating pag-uusapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na dapat pa ding sundin ang water baptism. Again mga kapatid, ang topic natin ay dapat pa din sundin ang water baptism. Affirmative natin dito si Bishop Cesar Baladad mga kapatid ng Church of the Firstborn, at negative naman si Brother Samuel Tahuda ng MCGU. At sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules mga kapatid, ang rule number 1 natin, yung limit sa pagsagot, yung 20 seconds sa bawat sagot. Rule number 2, yung close-ended question. Kung close-ended ang question o categorical, dapat sumagot muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng pagkakataong magpaliwanag ng 10 seconds. Rule number 4, kung ano yung tanong, yun ang sasagutin. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand, dun lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi niya ay hindi ko pa nilatag yan, automatic next question yan. At sa rebuttal, pwede nang itanong doon ang lahat. Rule number 6, parusa sa 2 warning. 2 warning galing sa akin, minus 1 minute yan sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance o pagmumura mga kapatid na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang na doon yung mga personal na buhay. Maaari din pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang akong maghihintay. Rule number 12, bilang moderator, meron akong kapangyarihan magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad sa nabanggit ko mga kapatid, kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate na ito. At naka-live tayo ngayon sa Facebook mga kapatid. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo, moderator, sang-ayon ko dyan. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, Mr. Moderator, sangayon po ako. Okay, so before natin simulan ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience mga kapatid. Unahin natin ang ating affirmative. Pastor, pakilala. Okay. Okay, magandang gabi uli sa ating po mga tagapakinig. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo ngayon muli ay ating pag-aralan uli ang bautismo. Gaya na nakaraan, kay Sak Jacob, bautismo din yun. Ngayon naman, bautismo naman tungkol sa proseso. Kaya sa gabi ito ating aasahan kung ano po ating marinig ayon po sa mga aral na mula po sa ating Panginoon at sa kanyang mga apostol. Kaya magandang gabi muli. God bless sa inyo lahat. God bless you. Okay na. Okay, so that is Pastor Cesar. At dako tayo sa ating negative naman. Pakilala ka kapatid. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Samuel Tahuda ng MCGU. Kami naman po dito ay naniniwala na sa panahon po natin ngayon, hindi na po kailangan sundin pa yung water baptism. So yan po ang ating ilalahad, ipapaliwanag sa gabi pong ito. So ang MCGU po pala ay member of God Universal. Salamat. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyong matag yung inyong friends, please comment at highlights kapatid.
dyan sa ating comment box or at followers dahil automatic na magtatag ang inyong mga friends kayo. At pakishare na din kahit lang sa profile nyo mga kapatid para mas madami pa tayong makapanood ng mga ganitong pag-uusap. So, dito mga kapatid, simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Pastor Cesar Baladad sa kanyang patutunayan na dapat pa ding sundin ang water baptism. 10 minutes, your time start now. Okay, muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Ang ating pong unang talata po ay ganito. Ang sabi ng ating Panginoon sa aklat ng John 7:17. Kung sinong tao na ibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makilala niya ang turo. Kung ito sa Diyos o kung ako nagsasalita lamang ng kanyang aking sarili. Ang nagsasalita ng kanyang sarili ay gumagawa ng naghahanap ng kanyang sariling kawalhatian, datapwat, ang humanap ng kalahatian na nasusunod sa kanya, sa gayon ay totoo at sa kanya ay walang kalikuan. Dito po ang ating pong tema, bautismo. Ito ay isa po sa mga utos ng ating Panginoon kung saan po, doon po sa aklat po ng Mateo 28, doon po ay inutos niya, sabi na bautismo niyo silang lahat, gawin alagad ko at inyong bautismo sa ngalan ng Ama, ng Anak at sa Espiritu. Ngayon po, saan ang lugar nun? Doon po sa Ilog Jordan, no? Yung po example dyan, na kung saan po yung formula dyan, yung proseso, doon po sila sa tubig na nagbautismo, doon po sa Ilog Jordan, sabi doon sa Biblia natin na mababasa, na kung saan ang Panginoon, siya yung pattern, siya yung po yung kauna-unahan na nagbautismo bilang tao. Kaya yan po yung requirements na bakit natin sinusunod? Sapagkat utos ng Panginoon na inyong bautismo sila. Kaya yung pong utos na yan ay hindi po natin piling baliwalaan yan kasi ginagawa po yan ng mga apostol, ginagawa ng apostol. Ganito po ang sabi dito sa Juan 4:12. Juan 4:12. Okay, basa. Mga kaibigan, tignan niyo ito. Palagi bang parang walang laman ang iyong isama? Okay. Halika at maglaro ng Ano ba to? isang. Makakakuha ka. Okay, hindi na. Okay. Sabi dito sa John 4, lang kapatid. At atin pong tingnan. Okay. Sa Juan 4:2 ay ganito po ang ating mababasa sa sulat ng ating Apostol Juan. Okay. Kailangan kahit ano yung ating Biblia na. Okay, ito, sabi dito. Okay, Juan. Okay. Sa John 4:2. Bagaman hindi nagbautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Yun po yung mga alagad ni Jesus, nagbautismo yun. Mula kay Pedro, kay Pablo, at nakikita dito na kung saan ang mga alagad ni Jesus ay nagbautismo talaga sila. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi ganapin natin kasi tayo dito bilang mga alagad ni Kristo, sabi doon, gawing alagad ang lahat ng bansa at bautismo sila. Kaya tayo, nabautismohan ako kasi nga utos yun ng Panginoon. Pag ikaw alagad ka, kaya bautismado ka. Kasi yun ang formula eh. Kung alagad ka Kristo, alagad ka, kailangan ikaw sumusunod sa utos ni Kristo na bautismado ka. Gaya na Apostol Pablo, siya ay binutismo ni Ananias, di ba? Bago siya sinugo, siya ay binutismohan din. Kaya dito sa ating pagpapatunay, mayroong mga tinatawag na mga tao na kung saan talaga na bautismado. Kaya binaalagad ni Kristo, ito po ating susundin sapagat ito ay utos. Sabi dito sa ating pong nababasa sa aklat ng John 4:2, sa Juan 4:2. Kung saan po ang mga alagad ay nagbautismo. Ano pa? Sabi dito sa unang Juan 2:17. Okay. Tingnan natin ang sulat ni Apostol Juan dito po sa unang Juan 2:17. Ayan. Basa. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pitan nito. Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay ninanahan at magpagkailanman. Ito po ang ating pong kalooban, ang ating pong susundin nito, yung kalooban ng Diyos ay magpagkailanman. Ibig sabihin, wala po yung patid, kundi magpagkailanman. Yun po yung utos dyan, kung saan po, maging ang mga apostol man noong unang panahon, sila ay gumaganap sa mga utos ni Kristo, bautismo. Ano pa, yung pong lasaper, yung komunyon, puto-puto ng tinapay. Yan yung mga tinatawag na sacrament of the church, yung mga sakramento. Kung saan po, yan po yung isa sa mga na simbahan, yung bautismo, yung tinatawag nila na Last Supper, yung huling hapunan, yan ay ginaganap lang kasi nga yun ang mga utos
gawin ninyo ito. Sabi ni Kristo, gawin ninyo ito, tandaan ninyo, ako kasama lagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya hindi pa tapos ng sanlibutan, hindi pa tapos. Kaya patuloy tayong gagawa sa utos ni Kristo. Wala pa tayo sabi na tapos na ang sanlibutan, wala pa. Patuloy pa tayo kasi sabi ni Kristo, hanggang sa matapos ng sanlibutan, gagawin natin itong utos ni Kristo. Ngayon, kung si Kristo nga nagpabautismo kay Juan sa Ilog Jordan, yun yung pattern na kung saan po ating sundin yung ginawa kay Kristo. Na kung saan po, binautismo sa ni Juan, sabi ni Juan, hindi dapat ako ang bautismo, kundi sabi ni Kristo, hayaan mo ito mangyari sapagkat ito ang buong katuwiran ng Ama. Ibig sabihin yung bautismo, galing sa Ama ang order na kung saan ang Panginoon Jesucristo ay bautismo ni Juan bilang tao noong panahon na yon. Kaya sa ating panahon na yon, tayo ay mga alagad ni Kristo, tayo ay pasakop doon sa tinatawag na bautismo. Kaya ako naniniwala na hindi pwedeng baliwalaan kasi yun yung ating pong tinatawag na susundin natin yung utos. Ano pa? Marcos 15:16, sabi ni Kristo, humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maligtas. Kita mo na, dalawa po yan eh. Sasampalataya ka at mabautismo ka. Kaya yan po yung ating pong aral dito na kung saan po, hindi natin pwedeng baliwalain yung bautismo sapagkat ito po yung utos ni Kristo. Humayo kayo at ipangaral ang ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismohan ay maligtas. Kaya, Pastor, yan po talaga yung ating pong pag-aaral dito na kung saan po, ang ating pong batayan dito ayon sa nakasulat. No? Kaya wala tayong dapat baliwalain kasi utos yun eh. Ano pa? Sabi dito sa nakita natin dito na kung saan po ang mga apostol ay bumautismo. Ano pa? Sa gawa. Kay Pedro, sa aklat ng gawa 10:37. Alin tingnan si Apostol Pedro kung paano po siya nag-utos. So, gawa 10, talatang gawa 10:47. Gawa 10:47. Anong sabi nito ni Pedro? Ating basahin ang Biblia sa gawa 10:47. Basa. Sabi nito. Okay. Sabi nito, 47. Ayan. Mangyari bagang hadlangan ang sinuman ang tubig upang huwag bautismuhan? Ito ay nagsatanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin. Ibig sabihin, hindi nga hinadlangan eh. Sabi ni Pedro, hadlangan ba natin ang bautismo sa tubig? O na sila tumanggap din ng Espiritu. Kaya ibig sabihin dyan, yung tubig talaga dito, ginawa talaga ng mga apostol kasi nga yun yung pattern, yun yung ginawa ni Kristo sa Ilog Jordan. Kasi yun po yung tinatawag na pag-utos na bautismo sa tubig. Kaya si Pedro, sabi dito, mangyari bagang hadlangan ng sinuman, no? Ang tubig upang wag bautismo. Ito ang nagsitanggap sa Espiritu Santo, na gaya naman natin. Ibig sabihin, yun po yung tinatawag na walang hahadlang. Oh, hadlangan baga ng sinuman, no? Ito si brother, hahadlang man siya. Ibig sabihin, kalaban siya na apostol kasi sabi dito ni Pedro, maliwanag eh, mangyari bagang hadlangan ng sinuman, no? Kaya dito si Brother Samuel humadlang, kalaban kan Kristo, kalaban kan apostol. Kaya dito po sa ating tema ngayon, nakapagkatibay po na itong bautismo ay atin pong gampanan, atin pong susundin niya kasi nga, pati man ang mga apostol noong unang panahon, sila ay gumampan eh. Nung si Kristo nasa langit na, ginawa nila yung tungkulin nila na kung saan ang bautismo. Kasi bakit po? Yan po yung isa sa mga utos ni Kristo sa John 3:3. O, maliban ang tao ay may parang sa Espiritu, hindi siya makapasok sa karaan ng langit. O, maliban ang tao ay may panag sa tubig at Espiritu, hindi siya makapasok sa langit. Kaya yan po yung sa mga tinatawag na mahalagang bagay eh. Oh, kaya ang tanong, yung bautismo mo kasama sa kaligtasan, kasama po yan sa kaligtasan natin. Ano sabi nito? Atin pong babasahin. Unang Pedro 3:21. Kaya ang bautismo, isa po yan sa mga kasama sa kaligtasan ng ating pong kaluluwa, yung bautismo. Kaya mahalaga yan. Hindi natin pwedeng baliwalain yan. Unang Pedro 3:21. Basa. Ayan. Ito na. Unang Pedro 3:21. Sabi rito, na ayon sa tunay na kahawig ngayon, nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi magpapalinis ng karumihan ng laman, kundi ang paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Kaya yan pong bautismo, yan po yung kahawig doon sa panahon ni Noe, na kung saan po ang tubig doon na kanilang yung sa daong, yun po yung kahulugan yan. Kaya ang tubig, sabi ni Kristo, sabi ni Pedro, na ngayon tunay na kahawig.
na nagligtas sa mga bagay ang bautismo. Kaya itong bautismo na ating pong tinatalakay ngayon ay napakahalaga ito kasi ito yung kahawig sa panahon ni Noe. Pero mo, lumang tipa na yun pero nabanggit pa. Bakit ka mo? Bautismo ang ating pag-usapan Kaya ang bautismo, panahon pa lang lumang tipa tayo Noe, andun na yung kahawig, yung tubig. No? Kaya yan po kapatid, kaya napaka-iwan ang ating pahayag na kung saan po, ito po ay hindi natin pwedeng pasubalian. No? Hindi natin pwedeng, tawag ito, ating baliwalain. Kaya ako po tumindi ngayon sa ating pong abarnatebo, aking patunayan talaga na ang tubig talaga ay ginampanan yan. Sinusunod yan. Bakit po? Yan po yung utos sa Kristo. Salamat po kapatid. So dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 7 minutes. Your time start now, bro. Okay, Pastor, magandang gabi, Pastor. Handa na po ba kayong matanong? Okay. Okay po, ang unang tanong ko, Pastor, sa John 7:17 na dapat kilalanin ang toro. Ang tanong ko po sa iyo, lahat po ba ng toro sa Biblia ay dapat po nating sundin or yun lamang pong mga nakalaan para sa atin? Kung utos siya utos, dapat sundin kung utos kasi hindi pwedeng baliwalain yan utos yan nandun Kahit, sabi nga, Nicodet man di mawala sa utosan Nicodet Oh, yun ang sagot, kapatid. Di baliwalain. Okay po. Ang next na tanong ko po, lahat po ba ng utos sa Biblia ay para sa lahat ng tao or mayroong mga utos na exclusive lang para sa mga panahon muna katulad ng Israelita? Katulad yan kapatid, sa ating panahon ngayon, ang ating pagsasasi ngayon Sa ating panahon ngayon, kailangan talagang bautismo kasi nga atin itong kapanahonan na kung saan po, gagampanan naman tayo, hindi. Kaya noon, yung unang panahon, mayroong mga tao na kung saan lahi. O lahi nila, Israel, o mga Hudyo, ganyan. Sa ating panahon ngayon, bilang Kristiyano, na Kristo tayo, susundin natin kasi Kristiyano tayo O, Kristiyano tayo Hindi naman tayo Hudyo, kundi Kristiyano tayo. Sakop tayo sa kautusan ni Kristo. Sakop tayo. Okay. Okay, dahil sabi mo Kristiyano tayo, sakop tayo sa kautusan ni Kristo. So ang tanong ko po sa inyo, so tama ba na ang susundin natin ay ang mga inutos ni Kristo at hindi ang inutos ng ibang mga propeta noong unang panahon? Ang utos ni Kristo, utos ng mga apostol, isang utos na kasi sabi ni Pablo, ako sumulat sa inyo, utos ng Panginoon. Kaya yung sulat ng apostol, utos sa Kristo yan Kaya sinulot nila yan Okay pa. Next question ko sa Mateo 28:19 dahil sabi ni Kristo dito, bautismuhan niyo sila. Ang tanong ko po sa inyo dito, meron bang sinabi si Kristo na bautismuhan sila sa tubig o wala? Okay, mayroon. Yun sa panahon ng, mayroon. Yun sa kanyang panahon na sa bautismuhan, nandun sila sa Ilog Jordan. Kaya yun ang formula, yun ang pattern doon kasi si Kristo na nabautismuhan ni Juan, andun sila sa Ilog Jordan, tubig. Nang umahon sa tubig, nabuksan ang langit, may tinig, may kalapati, ng anong espiritu, anong kalapati. Yan po yun. Tubig Okay. yun, tubig. Okay, next question ko pa. Okay. So, ang sabi mo, mayroon sa Ilog Jordan. Pwede mo ba kung basahan ng sitas, no? Na si Kristo ay siya mismo nang bautismo ng tubig sa Ilog Jordan? Okay. Si Jesus ang binautismo ni Juan. Si Jesus ang binautismo ni Juan. Hindi si Jesus ang nabautismo, kundi si Juan ang nabautismo kasi sabi ni Kristo, gawin natin ito ang kalooban ng Ama na masunod. Kaya ang binautismo rin si Kristo, si Jesus, hindi si Juan. Yun po yung nandun sa Mateo 28 Oo. Yun po yun. Okay, so sa makatuwid, Pastor, inaamin mo na wala kang mababasa na si Kristo ay nambautismo sa tubig. Nabautismo si Jesus nga, nabautismo sa tubig kasi nung time na yun na si Juan nabautismo, anong siya sa tubig sa Ilog Jordan Humaon Kaya nga umahon, kaya ibig umahon, galing sila sa tubig, kaya umahon. Andun ang talata Si Jesus ang unang formula, si Jesus ang unang ating susundan kasi si Jesus, nung binautismo si Jesus, anong siya sa Ilog Jordan. Kaya yun ang pattern dyan yan ang pattern. Okay, next question ko po. Okay.
ayon po sa sinabi ni Juan sa Mateo 3:11, no? Ah, anong klase pong bautismo ang inutos ng Diyos Ama na gawin ni Kristo sa mga tagasunod niya? Yun na, yung sabi sabi ni Kristo nga, inyong bautismo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. Yun ang utos ni Kristo eh. Oh. Ngayon, yung utos na yan, ganun yan sa Ama kasi sabi ni Kristo, hayaan mo ating gawin ito sapagkat ito ang katuwiran ng Ama na nasa langit para masunod. Kaya yung pattern na yan na bautismo, na sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, sila ay nasa tubig sa time na yan, nasa tubig sila sa Ilog Jordan. Kaya ang formula dyan, nasa tubig sila at ang utos ng Ama, bautismuhan. Kaya si Jesus ngayon, nagpabautismo, sabi ni Juan, hindi dapat ang ako bautismo Okay, dapat. next question. Okay po, ang sunod ko po na tanong, noon pong si Juan Bautista ay namatay na, no, nung pinugutan na siya ng ulo, tapos si Kristo na ang nangangaral tama ang kanyang mga apostol. May mababasa po ba tayo na ni isa man lang na si Kristo mismo meron siyang binautismuhan sa tubig na sumasampalataya sa kanya? Meron o wala? Okay, itong tanong, wala kasi nga, si Kristo, hindi man siya bautismado eh, hindi man siya baptizer, kundi siya, ang kanang layunin nito, siya ipako sa cross, hindi man siya baptizer. Ang kanyang layunin, kanyang katawan, ihandog niya sa cross para matubos tayo sa kasalanan. Yun ang kanyang papel, hindi siya baptizer na gaya ni Juan Bautista. Ang kanyang apostol, nagbautismo, ang kanyang apostol. Oo. Andyan po sa gawa. Yan. Okay. So ang sabi mo si Kristo hindi baptizer. Ang tanong ko po sa iyo, may mababasa po ba tayo sa Biblia na yung Diyos Ama nag-utos kay Kristo na bautismuhan niya ang mga lagad niya? Meron po ba o wala? Mayroon doon sa Matthew 28. Oh, sabi nito sa 28 na nakalagay. Sabi nito, oh, ituro sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay. Oh, utos ko sa inyo. Kasi ito, inutos ito ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Kung saan po, galing sa Ama, sabi ni Juan. Dapat ako butos mo, sabi ni Jesus, hayaan mo mangyari ito. O bakit mo sunod ang kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya, ang bautos mo talaga, bautos mo, yan yung utos ng Ama. Oo, utos ng Ama yan. Oo. Okay. Ang next question ko po, teka lang. Okay. Next question ko po, no. Sa inyo po ba, kapag po ba hindi na pangaralan, hindi na sakop sa inyong iglesia, hindi na bautismuhan, pwede bang maligtas o wala na pag-asang maligtas? Moderator, naputol ka na, naputol yung signal. Time Di ko na, stop. naputol yung signal. Okay, Pakiulit. ulit na lang. Okay. Ulitin ko lang po, no. Ang tanong ko po, sa inyo po ba, sa aral po ninyo, pwede po bang maligtas yung mga taong hindi naabot ng aral at saka hindi na bautismuhan? May posibilidad po ba na maligtas sila or wala silang posibilidad na maligtas? Ang sagot ko dyan, kapatid, ang Diyos po ang nakakaalam na kasi siya po yung huhukom. Oh, siya po yung huhukom din sa mga tao na kung saan po hindi sila nabautismuhan, hindi sila nakarinig aral. Meron po ang Diyos, may habag siya, may habag. Kahabagan ko ang aking kahabagan. Kaya yan po yung kapatid, hindi ko pwedeng hatulan yan kasi nga, sabi nyo sa ni Pablo, ang Diyos ang mahatol. Oh. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So, dako tayo sa negative presentation pero bago yan, shoutout muna kay Emmy Alfonso, kay Pastor Brian Badao, kay Pastor Rayan Puentes, shoutout din kay The Bread of Our Soul. Sabi niya, meron nagbautismo si Kristo sa tubig. Shoutout din kay Dudes Ariscado, kay Reggie Prudente, at dito din kay Villamer Ali Butod. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Sabi niya, ang bautismo ni Juan Bautista, bautismo iyan sa pangalan ng Ama. Ang mga gumaganap niyan ay mga nasa ibang relihiyon na gustong maging manampalataya o mga Kristiyano o maging mga tagasunod ni Kristo. Iyan ang bautismo na ginaganap sa mga sekta ng Kristiyano na hindi nila nauunawa ang katuruan. Shoutout din kay Pastor Iggy Boy Chuturkilat ng GGCC o Grace Gospel. Pwede bang makadebate ang affirmative bro Russia? Yan ang topic, ako ang negative. Mamaya mag-usap kayo ni Pastor ha. Shoutout din kay Emmy Alfonso, kay Pastor Jeff T. John Orieta ng PAM, at dito din kay okay. So tuloy-tuloy tayo dito. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, 10 minutes sa iyong negative presentation. Your time start now. Okay, maraming salamat po, no. So sa gabi pong ito, atin pong papatunayan, no,
na hindi po utos sa ating panahon ang magbautismo sa tubig, no? Hindi po 'yan utos ni Kristo na gawin sa mga tagasunod po niya. Kami po ay naniniwala na meron pong bautismo na dapat nating gawin sa panahon natin ngayon, no? At 'yun ay hindi po ang bautismo sa tubig. Bakit? Basahin po natin. Ang sabi dito ni Juan, no, sa John 1:33, ganito ang ating mababasa, no. John John 1:33. Napaki-flash sa screen, bro Rasha, no. Sabi sa John 1:33, at siya'y hindi ko nakilala, datapot ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. So dito makikita natin na sa Biblia, hindi lang pala isang klase yung bautismo. Merong pong tinatawag ni Juan na sinugo daw siya na bumautismo sa tubig. Si Juan ang may sabi dito, siya daw ang inutusan na mangbautismo sa tubig. Pero yung patungkol kay Kristo, ang sabi niya, siya ang bumabautismo sa Espiritu Santo. So ang ating Panginoong Jesucristo, baptizer din. Taliwas sa sinasabi ng ating kanina, no? Nagpahayag kanina. Maliwanag dito, si Kristo, siya ay bumabautismo sa Espiritu. So dito makikita natin na magkaiba po yung utos na tinanggap ni Propeta Juan at iba naman po ang utos na tinanggap ng ating Panginoong Hesus mula sa Ama, no? Iisa pinanggalingan ng utos, ang Diyos Ama. Pero magkaibang utos ang binigay sa kanila. Kaya yan po ang dapat nating alamin kung alin ba dyan ang para sa atin, no? Kasi kung gagawin natin yung mga bagay, no, na hindi naman para sa atin, hindi ibibilang ng Diyos na katwiran natin yon. Basahin natin sa Roma, no? 2:14, ganito ang ating mababasa, no? Roma 2:14. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katotobo ay nagsagawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So kapag pala hindi ka kasama sa inutusan pero sinusunod mo yung inutos sa kanila, hindi naman para sa iyo, ang tawag doon, kautusan mo na lang sa iyong sarili yon, no? Sabi ni San Pablo 2:14, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Kumbaga, inaangkin mo yung mga bagay na hindi naman para sa iyo. So, pagka ganun po ang sistema, hindi po yun kinikilala ng Diyos na katwiran mo, no? Kasi hindi naman po yun para sa iyo. Kaya dapat po sa ating panahon, dapat mitikuloso tayo. Dapat alamin natin kung alin mga bagay ba talaga yung nagmamatter sa Diyos, no? Kasi para hindi naman masayang yung mga akala natin na mabuting gawa natin, no? Kasi sinasabi sa Biblia, may mga mabubuting gawa na parang mga basakan lamang sa paningin ng Diyos. Yan yung mga gawa, no, na hindi naman talaga para sa iyo dapat. So dapat ang gawin natin yung para sa atin. Ngayon, sabi ni Juan, si Kristo ang nagbabautismo sa Espiritu. Kaya tama po na si Kristo ay meron talagang inutos na bautismo. Yun nga lang, yun po ay hindi po yun sa tubig, kundi bautismo po sa Espiritu. Yan po yung kailangan natin. Yan po yung inutos ni Kristo sa atin. Pakinggan nyo, sabi ni Kristo, no? John 20:21, ganito ang ating mababasa. Sabi sa talata, no? John 20:21. Sabi ni Kristo, sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, kapayapaan ng sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. So, Kristo, ang mga bagay na inutos niya sa atin ay yung mga bagay na inutos rin ng Ama sa Kanya, no? Exactly kung ano yung inutos ng Ama na gawin ni Kristo, yun din yung ipinasa niya sa Kanyang mga alagad. 'Di ba? Ang linaw ng pagkasabi, 'di ba? Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama ay gayon din naman sinusugo ko kayo. So alin ba kayo sinugo ng Ama na gawin ni Kristo? Maliwanag ang sabi sa John 1, no? 33, na si Kristo ay inutusan ng Ama na magbautismo sa Espiritu. Kaya yun pong mababasa natin sa Mateo 28:19,
No, nung tinanong ko siya kanina, meron bang tubig diyan? Sabi niya, no? Walang mababasa na tubig 'yan. Kasi nga po, ang ating Panginoong Kristo ay sumusunod lamang kung ano ang inutos sa kanya ng Ama, hindi po siya sumusuway. So kung ang utos sa kanya ay magbautismo sa Espiritu, yun din yung sinugo niya sa kanyang mga alagad. Pakinggan ninyo. Sa Acts 1:5, ganito ang ating mababasa, no? Gawa 1:5. Sabi ni Kristo, sapagkat tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo'y babautismohan sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. So ayan, napakaliwanag, no? Ang ating Panginoon Kristo ay talagang bautisador, no? Na ang sabi, si Juan ay nagbautismo sa tubig. Si Kristo ay ang gagawin niya, babautismohan sa Espiritu, no? Yung mga alagad niya. So tayo naman po, na sabi ng kaibayo kanina, siya ay isang Kristiyano. Pagka po sinabi Kristiyano, tagasunod po yan ni Kristo. Di po ba? Kasi di ba yung salitang Kristiyano, kinuha naman yan doon sa salitang Kristo. So, pagka tagasunod ka ng Kristo, ang susundin mo, yung mga bagay na inutos ng Kristo sa'yo. Hindi yung mga bagay na ginawa ng ibang tao kay Kristo. No? Yun kasing si Kristo nalubog sa tubig, hindi yun ginawa ni Kristo sa kanyang sarili, kundi merong ibang tao na gumawa yun sa kanya. 'Di ba? Ang gumawa nun si Juan Bautista, no? Maliwanag naman ang sabi ni Juan, John 1:31, basahin natin. Ano ba ang dahilan bakit kailangang si Kristo ay ilubog sa tubig ni Juan Bautista? Alamin po natin, no? John 1:31, sabi, at siya'y hindi ko nakilala, datapat upang siya'y mahayag sa Israel, dahil dito'y naparito ako na bumabautismo sa tubig. So ang ating Panginoon Kristo pala, no, para pala siya ay mahayag, sabi ni Juan, so yun yung dahilan kung bakit nang bautismo siya sa tubig. Para ipahayag or para ipakilala kung sino ang Kristo. So kung hindi sumunod si Kristo sa kumbaga gampanin ni Juan, so hindi siya mapapakilala. Hindi magiging buo yung katwiran niya, 'di ba? Kasi hindi siya mapapakilala, kaya kailangan niyang sumunod doon sa propeta na inutos ng Diyos na nauna sa kanya. Pero ang magandang tanong ngayon, yun bang mga iniutos kay Juan, no? Yun ba ay ipinagpapatuloy pa or ipinapahinto na? Para makita talaga natin, no, yung buong katotohanan, no? Para makita natin kung sino nga ba ang naliligaw, no? Kung sino nga ba ang gumagawa ng mabuti na parang maruming basahan lamang sa paningin ng Diyos. So aalamin po natin, 'di ba sabi ni Juan, kaya siya bumabautismo sa tubig para ipahayag niya kung sino ang Kristo. Tanong, ipinagpapatuloy pa ba, no, ni Juan ang kanyang gampang tungkulin na tinanggap niya mula sa Diyos Ama? John 3:30. Tandaan mo yung sitas, no? John 3:30. Sabi ni Juan sa John 3:30, siya'y kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Yan. Sabi niya, si Kristo daw kailangang dumakila, kailangang magpatuloy. Pero si Juan, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ano po ba bumaba? Ibig sabihin po nun, siya po ay magre-resign, no? Siya po ay hihinto na sa kung anong mga tungkulin na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya. Diba? Ano ba yung tungkulin na ibinigay ng Diyos Ama sa kanya? Yung magbautismo sa tubig. 'Di ba? So nung nagampanan na niya ang kanyang tungkulin, nung napakilala na niya ang Kristo, kailangan ba ulit ipakilala niya para ipagpatuloy pa yung paglulubog sa tubig? Kasi yun pala ang purpose kung bakit ang babautismo sa tubig, no? Para ipakilala ang Kristo. Nakilala na, kailangan pa bang ulit-ulitin? Ano sabi ni Juan? Ngunit ako'y kinakailangang bumaba. So pagka sinabing bumaba, ibig sabihin, yun ay pinahihinto na. Hindi na yun ipinagpapatuloy. Ang ipagpapatuloy, yung utos na tinanggap ni Kristo. Kasi sabi niya, John 20:21, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon sinusugo ko kayo. So dito makikita natin, no, yung dalawang klase ng bautismo. Yung isa, bautismo sa tubig kay Juan, yung isa naman, bautismo sa Espiritu kay Kristo. Atin, siyempre, yun pong inutos ni Kristo sa atin kasi tayo, hindi naman tayo mga alagad ni Juan, kundi tayo yung mga alagad ni Kristo. Na tayo na nabubuhay sa panahon ng bagong tipan, ang dapat nating sundin ay yung mga utos na ibinigay ni Kristo, hindi yung mga utos
Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang presentasyon ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Cesar Baladad, 7 minutes, your time start now. Okay, ito ang unang tanong. Sabi mo rito, ang mabautismo sa Espiritu ay si Kristo. Paano ngayon bautismo ni Kristo ang tao sa Espiritu? Anong makikita mo na gagawin ni Kristo? Makikita po natin yan sa Gawa 2 na kung saan yung mga alagad po ay tumanggap po ng Espiritu. So yan po yung pinangako ni Kristo sa kanila sa Acts 1:5 na sabi niya, kayo'y babautismuhan sa Espiritu. Kristo po ang may gawa nun. Yung sa araw ng Pentecostes na kung saan sila ay napuspos ng Espiritu. Bautismo sa Espiritu po ang ginawa ni Kristo sa kanila doon. Okay. Sino ang nag-utos ng bautismo sa Espiritu? Sino ang gumanap nun? Sa Acts 2:38, sino ang gumanap? Si Kristo o si Pedro? Sa Acts 2:38 po, si Pedro po ang nanglubog sa tubig. No? Tubig yan. Pero ang ating Panginoong Kristo po, no? Siya po yung bautisador sa Espiritu. Dito, magkaiba po yan sila. No? Si Pedro nung una, inaakala niya na ang inutos sa kanila ay bautismo sa tubig. No? Yang ginawa ni San Pedro sa 2:38 ay buhat yan ng kanyang pagkalimot. No? Hindi yan yung tamang bautismo na inutos sa kanila. Okay. Next question. Binasa mo nito yung si Juan ay bumaba, dito ay sabi mo na hindi na inutos sapagkat sabi ni Juan dito sa John 3:30, siya ay igresayan na. Ito bang talata na binasa mo sa John 3:30? Ito ba nangangahulugan na paghinto kay Juan o yung pagdakila? Ano ba ang ibig sabihin nito sa John 3:30? Paghinto o yung pagkadakila na kailangan siyang bumaba? Okay po, yan po ay nagpapahiwatig ng paghinto Juan Bautista sa anumang tungkulin na kanyang tinanggap mula kay Kristo. At the same time, yan po ay pagpapadakila doon naman sa mga tungkulin no, na gagampanin ni Kristo. Kaya yung kay Kristo po ang nagpapatuloy ngayon, yun po ang dumadakil sa panahon, hindi po kayo pinahinto. Okay. Na po yun. Next question. Okay. Nung si Juan ay tumigil, sabi mo tumigil sa bautismo, wala na bang alagad na nagbautismo uli sa tubig? Wala na bang apostol na nagbautismo uli sa tubig? Nung si Juan ay tumigil? Yes or no? Ang sagot ko po ay no. Bakit? Kasi meron pong mga alagad nung una na hindi agad nakuha ng tama yung inuutos ni Kristo sa kanila. Kaya mababasa mo, di ba, may nanglubog pa sila, may papasok pa sa araw ng siguro ng Sabat, pero hindi po yan nangangahulugan na yan po yung dapat sundin sa ating panahon ngayon. Ang dapat po nating sundin, yun pong panahon na kung saan ang mga apostol ay dumating na no, doon sa pagkaalala sa kung ano ba talaga yung inuutos sa kanila. Okay, next question. May binanggit dito si Kristo. Sabi na sa kanyang salita, John 3:3. Maliban ang tao, may panganak sa tubig at Espiritu, hindi siya makapasok sa langit. Ano ba ibig sabihin nito sa John 3:3 na sinabi ni Jesus, maliban ang tao, may panganak sa tubig at Espiritu, hindi siya makapasok sa langit. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po niyan, para po makapasok ka sa langit, kailangan ka pong ipanganak po doon sa tubig sa langit at saka sa Espiritu po na nasa langit. So tumutukoy po yan sa Espiritu Santo at sa Diyos. Yan po mismo ang pagbibigay ng panibagong katawan or glorious body. Kasi po, pagka ang body mo ay may kasiraan, hindi po yun makakapasok sa langit. So yun po pagkapanganak dyan ay pagbibigay ng glorious body. Okay. Bakit binanggit ni Kristo ang tubig? Ano ba ang kahulugan ng tubig dito? Bakit niya binanggit na maliban ang tao may panganak sa tubig? Bakit dito may tubig? Ano ba ibig sabihin nitong tubig dito? Okay. Ang tubig po na binabanggit ni Kristo dyan ay hindi po yan tubig galing sa kanal. No, hindi po yan literal na tubig. Yan po ay tubig na sabi niya doon sa babae na nandun sa balon ni Abraham. Ang tubig na yan ay mananatili po sa iyo magpakailanman. So ang tubig na yan yung sinasabi niya sa John 7:37-39. Makalangit po yan, tumutukoy po yan sa Espiritu Santo at galing sa kanal. Next question. Sinabi ni Pedro na ang tubig ay kahawig sa pagligtas natin noong panahon ni Noe. Tama hindi? Ay tama po yun. Yes po, tama po yun. No? Na ang tubig po sa una, yun po yung nag-alis sa mga kasamaan noong unang panahon. Pero tandaan niyo po na si Noe po ay hindi nalubog o nawisikan man lang sa tubig noong una. Kaya mali po na isipin mo na ang bautismong sinasabi ni San Pedro dyan ay ang paglulubog sa tubig.
Kasi nga po, yung inihalimbawa niya noon, hindi naman nalubog ni nawisikan man lamang siya. Okay, next question. Mayroon bang sinabi ng Panginoon na tayo ay huwag bautismohan sa tubig? Mayroon ba siyang utos yan sa kanyang mga alagad na huwag bautismohan sa tubig? Mayroon wala? Meron po, pero hindi po litra por litra kung gaano pagka sinabi niya po. Ano, kundi ang sabi niya sa John 1:5, si Juan yung nagbabautismo sa tubig, ngunit kayo ay babautismohan kayo sa Espiritu. So maliwanag yon, ang utos ni Kristo, kayo ay babautismohan sa Espiritu. So kung unawain mo yan, nangangahulugan, hindi ka babautismo sa tubig kasi Espiritu Santo ang ibabautismo sa iyo. Next question. Sino ngayon ang gagampan na sa bautismo ng Espiritu? Sino ngayon ang gagawa sa bautismo sa Espiritu? Si Kristo. Ang mga tao po na kanyang inutusan, John 20:21, sabi ni Kristo, kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, kung paanong sinugo ako ng Ama na magbautismo sa Espiritu, ay gayon sinusugo ko kayo. So ang tao po ay may kakayanan pwedeng gumawa ng bautismo sa Espiritu. At marami po tayo mababasa niyan sa Biblia, mga taong nagbautismo ng Espiritu. Okay. Sabi mo kanina, si Jesus ang magbautismo sa Espiritu. Ngayon naman, tao pwede pala. Sino mo talaga ang magbautismo sa Espiritu? Tao o si Kristo? Pareho po, no? Parehas po, no? Kasi si Kristo, yan ang binigay sa kanya ng Ama. 'Di ba? Pero tapos si Kristo naman, yung ibinigay sa kanya ng Ama, ipinasa naman sa mga tao na sumasampalataya sa kanya. So yung mga pinasahan niya, may kapangyarihan na din yun na gumawa ng ganun. Next question. Okay, next question. Okay. Mayroon man talata sa Biblia na kahit isa man lang na mayroong apostol o may tao na nagbautismo sa ating panahon ngayon ng Espiritu, mayroon ka bang nakikita kahit sino, si Periol, mayroon ka bang ituturo sa akin ngayon na gumampan na nagbautismo ng Espiritu, mayroon ba? Sa Biblia po, Wala. po, hindi lamang po isang sitas ang mababasa na tao ng bautismo sa Espiritu. Si Ananias ng bautismo sa Espiritu. Si San Pablo ng bautismo sa Espiritu. Sitas po, gawa 9:17-18, gawa... Moderator, Objection, proceed. Okay, Pastor. moderator. Ang tanong ko, moderator, ngayon sa ating panahon, kasi ang ating pinag-usapan ngayon, kasi Okay. itigil na ang tubig kasi sa ating panahon. Sa kanya na naman ngayon, ang tanong ko sa kanya, sinong tao ngayon ang nagbautismo ng Espiritu? Kasi sabi na pwede daw tao. Ngayon, Okay, itong tanong okay, ko, sa ating panahon ngayon, sino ang nagbautismo ng Espiritu? Okay, so nag-object si Pastor dahil gusto niya yung ngayon na sino. Bro Sam, meron ka bang counter-objection or magbibigay tayo ng hatol? Sasagot po ako, wala pong katulad. Okay, so ganito. Nadinig mo naman Sam, sino? Pastor Cesar, maghintay ka kung meron siya ibibigay na pangalan. Proceed lang, Bro Sam. Okay, sa tanong niyo po na sino, ang sagot ko po, yun pong tao na sinugo ng ating Panginoong Hesukristo. So dapat alamin niyo po kung sino po ang sinugo sa ating panahon ngayon. Time. 7 minutes time. Oh. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first stage ng debate at dako tayo sa ating rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Samson Rizin ng UPC. Ibang klase ang alam ng negative, pinipilit ang mga talata. Paano kaya yung ginawa ni Felipe na kapwa sila lumusong sa tubig at binautismuhan ang bating? Hindi ito naunawa ni negative, kawawa naman. Shoutout din kay The Bread of Our Soul, nagbautismo si Kristo sa tubig. Mas marami pa siyang nabautismuhan sa tubig. Shoutout din kay Mark Ray Balani, stop daw. Shoutout din kay Reggie De La Cruz, walang utos ang Kristo na nag-utos o nagpahayag na si Jesus ang salita, nagkatawang tao, ang ginawang Kristo ay Panginoon. Shoutout din mga kapatid dito kay The Bread of Our Soul, Marcos Gis 39, at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay bautismuhan kayo. Shoutout din mga kapatid kay Emmy Alfonso, ang mga baptist kaya may water baptism din ba? Ayan, shoutout kay Sister Emmy Alfonso. At okay. So tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa presentation, rebuttal ng ating affirmative. Again, ang topic natin ngayon mga kapatid ay patutunayan na dapat pa ding sundin ang water baptism. Pastor Cesar, your time start now. Okay, rebuttal. Okay. Nakita natin dito sa kanya pong stand na kung saan po, ang sabi na, ang mabautismo sa Espiritu ay si Kristo. Nung tanongin ko siya, yung bang si Pedro na nagbautismo ba sa Acts 38, sino na nagbautismo? Sabi niya si Pedro. Oh, ngayon, sabi ni Juan,
hindi ako karapat-dapat magbautismo sa Espiritu kundi yung kasunod ko. Ibig sabihin, ang tao, wala siyang karapat magbautismo sa Espiritu sapagkat sabi ni Juan, ang kasunod ko ang magbautismo. Sa mga bagay si Jesus. Kaya, dito po sa kanyang tindig, sabi ko kanina, sinong tao ngayon sa ating panahon ang nagbautismo ng Espiritu? Sabi niya, alamin ko raw kung sino. Aba, ikaw sabi na kasi, wala akong panipaniwalaan na ang tao ngayon ay nagbautismo sa Espiritu. Bakit po? Maliban na lang kung nakarinig ng Ebanghelyo. Basa. Ito yung totoo dyan. Ang tao nagbautismo sa Espiritu kung siya ay nakarinig ng Ebanghelyo. Efeso 1:13. Basa. Yan yung pagbautismo sa Espiritu. Yung marinig mo ang Ebanghelyo. Ito, basa. Efeso 1:13. Ayan. Ito. Nasa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo na inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo nagsasampalataya, ay kayo natataka ng Espiritu Santo na ibinangako. Yan yung pagtatak dyan. Kung ang tao na nakarinig ng Ebanghelyo, meron siya Espiritu na tatanggapin. Kasi nga, hindi pwede ang tao na magbutos mo ng Espiritu. Bakit? Kung sa demon yung Espiritu mo, nasalin mo sa tao. O, tinan mo, ikaw nahawaan ka siguro. Kasi nga, biro mo, itigil mo yung bautismo, itigil mo. Samantala, ang Panginoon nagpatuloy siya sabi, gawin niyo ito hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi mo tapos eh. So ngayon, sabihin ko sa iyo, sinong tao nagbautismo ng Espiritu? Sabi mo, alamin ko. Ikaw dapat magsabi niyan. Kung si Periol ba yan? O yung Juanes, si ano ba yan? Sino ba itong mga Juanes? Si Ibuloy ba yan? O dapat mabanggit ka kung sino nagbautismo ng Espiritu. Kasi nga, sa ating panahon ngayon, ang Espiritu matanggap ng tao kung siya ay nakarinig ng Ebanghelyo. Ulitin ko basa, Efeso 1:13. Nasa kanya kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Yan yung pag-ano ng tao ng Espiritu kung ikaw ay makarinig ng aral ng Ebanghelyo. Kasi yun yung tatak eh. Yun yung kapangyarihan eh. Roma 1:16, sabi ni Pablo, hindi ko kaya ang Ebanghelyo sapagkat itong kapangyarihan na magligtas sa inyo sa lahat ng makikinig sa sasampalataya, maging Hudyo man, Grego man. Kaya yan ang Ebanghelyo na kung saan po, pag narinig ng tao yan, narinig, ang Espiritu ngayon bababa sa kanya. Yan yung pinangako. Basa. Joel 2:38, ibubuhos ang Espiritu sa lahat ng laman sa huling panahon. Kaya nasa atin ngayon ang Espiritu kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo. Ano pa? 1 Corinto 3:16, hindi ba niyo alam na kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Yan yung katibayan dyan. Hindi tao ang magbibigay ng Espiritu, kundi yung mga tao na sumampalataya sa Panginoon, sila ay tatatagan ng Espiritu. Yung tanda na kung saan po, nakarinig ka ng Ebanghelyo, aral ng katotohanan. O kaya, ang iyong narinig kasi, may nagsabi din na, bautismo ka sa Espiritu, baka mali. Kasi dito sa atin, wala sabi dito, mag-ingat kayo, sabi ni Pablo, mag-ingat kayo sa inyo magtuturo o pumarito sa kapatid na kikinig sa'yo. O? Kasi kung sabi mo sa akin na, tao ang mabautismo sa Espiritu, mali po. Bakit? Sabi ni Juan, hindi ako karapat-dapat mabautismo sa Espiritu, kundi yung kasunod ko. Kaya sabi ni Juan yun eh, hindi ako karapat-dapat mabautismo sa Espiritu, kundi yung kasunod ko. Siya ang mabautismo sa Espiritu. Kaya si Kristo ngayon, nasa langit na, kapag ikaw ay nanampalataya sa Kanya, ang Espiritu bababa sa iyo. Yan yung katotohanan dyan. Oh? Kaya napakaliwanag dito kapatid, na kung saan po, ang tao, magkaroon ng Espiritu kung siya ay tatanggap ng Ebanghelyo. Oh. Kaya ano ang Ebanghelyo? 1 Corinto 15:1-4. Yan naman yung Ebanghelyo na kung saan po, ito yung kaligtasan natin. 1 Corinto 1-4. Ngayon ipatatasan sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo aking pinapangaral, na inyo namang tiyanggap, na siya naman ninyong pinatilihan. Sa pamamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salita na pinangaral ko sa inyo. Liban na lang kung kayo nagsisaporta ng walang kabuluhan. Yun yung Ebanghelyo na kung saan po, pagtanggapin mo yan, ang Espiritu bababawa sa iyo. Walang tao na gagawa na bautismo sa Espiritu. Wala. Kundi, Ebanghelyo po ang magtatak sa atin. Kung narinig mo Ebanghelyo, tatatakan ka. Yan kapatid, maliwanag yan. Hindi yan gagawa ng tao na ibautismo sa patungan ng kamay. Wala, kalukuhan yan. Bakit po? Ang Panginoon ang magbautismo sa Espiritu. Ano paraan? Ebanghelyo. Huwag mo sabihin na, si Kristo bababa dito para bautismo ka sa Espiritu. Mali. Kung ikaw ay tumanggap ng Ebanghelyo, ang Espiritu itatatak sa iyo. Matik yun. Anong sabi? Anong sabi? 1 Corinto 3:16, hindi niyo ba alam na kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Kaya pag ikaw ay Kristiyano ka, ikaw ay sumunod sa aral ni Kristo, mayroon kang tinatawag na, mayroon kang Espiritu na ibibigay. Yun yung 14:26 ng Juan. Ibibigay sa inyo ang Espiritu na siya magturo sa inyo sa lahat ng bagay, hindi kasinungalingan. Kaya mayroon akong guide na Espiritu, sabagat yun ang binigay sa akin na karunungan ng Espiritu. Guided yan, yun yung comforter, tagapagturo.
Kaya hindi ka tuturo ng kamalian eh. Espiritu yan eh. Basa. 14:26 ng Juan. Kaya dito kapatid, malalaman natin yun, no? Sabi niya kanina, si Kristo magbautismo sa Espiritu. Nung tanungin ko naman, kung si Pedro ba nagbautismo ba? Oo daw. Eh, walang consistent na aral. Dito po sa Biblia, 14:26 ng Juan, ito sabi. 14:26 ng Juan. Basa. Ito. Datapwat ang mga aliw sa mga tulad ng Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala sa lahat ng aking sinasabi sa inyo. Kita mo na, ito kasi, ang Espiritu ang nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay na nangyayari at turo ni Kristo. Sundin natin kasi nga, may Espiritu na nagtuturo. Kaya ako, naniniwala ko, ang bautismo sa tubig ay ganapin din. Bakit po? Sabi ito, ang Espiritu ang magtuturo sa akin. Tinuruan ako eh, kasi meron kong gabay eh, na Espiritu eh. Hindi pwedeng ating alisin yan yung aral ni Kristo na Marcos 16:16. Ang sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Kita mo na. Anong klaseng, yung bautismo? Bautismo sa tubig yun. Kasi nga, ang tao, ano yung bautismo? Paglilinis ng budi, hindi ng dumi. Kaya, ang tao, magsisisi, sabi doon ni Pablo, natanggap po bang Espiritu nung nabautismo kayo? Ni Juan? Hindi naman alam mo yung Espiritu eh. Kita mo na. Yan yung ibig sabihin dyan ha. Kung saan, ang bautismo datang ni Juan sa tubig, pagsisisi yun. Kaya sabi ni Pablo, ang bautismo ni Juan ay sa pagsisisi. Kaya, yung bautismo ni Juan na ginawa ni Christ, kay Jesus, pattern yun, na kung saan ang tao kailangan magpapailalim sa bautismo. Basa. Lahat ng tao nga nung araw eh, nung araw na bautismo ni Juan eh. Basa. Lucas 3:21. Kaya, yan yung ating pong susundin dito ngayon. Yung sabi nun sa Lucas 3:21. Okay, basa. Lucas 3:21. Okay. Ating pong alamin ang Biblia. Okay, basa. Sabi nito, Lucas 3:21. Ito na. Nangyari nga nang mabautismuhan ang buong bayan, si Jesus ay binautismuhan naman. At nang manalangin ay nabuksan ang langit. Kita mo na, ang pattern diyan si Kristo, si Jesus kasi lahat ng tao nabautismuhan ni Juan, 'di ba? Kaya yan talagang tubig talaga. Yan yung ating na pattern. Yun yung susundin natin kasi si Jesus nabautismuhan doon sa Ilog Jordan. Yun yung pattern, nabuksan ang langit at sabi ng tinig, ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Kaya ang aking pakinggan rito ngayon na sundin ko ang bautismo sa tubig, ang utos ni Kristo, hindi yung utos mo na itigil. Ngayon, nagkamali siya ng sitas dun sa Juan 3:30. Yung turo ka na bumaba, ang pagkadakila kay Juan, sabi na, mas dakila ang nagsugo kasi sinugo. Eh si Juan, sinugo lang yun. Dakila yung nagsugo ng si Kristo. Kaya yun ang pagbaba. Hindi yung tumigil. Mali yung interpretasyon mo dun, mali yung pagkaunawa mo sa pagbaba eh. Basa yun lahat. Basa yun. Juan 1, Juan, okay. Juan 1, nasan dito? 33. At siya hindi ko nakilala dapat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig. Ay nagsabi sa akin, ang makita mong bumabaan ng Espiritu at mananahan sa kanya ay siya ang bautismuhan sa Espiritu Santo. Ibig sabihin dito, yung Espiritu na nakita doon sa anyong kalapati, yun yung sign na kung saan pag ikaw nasa tubig bautismuhan ka, ang Espiritu ngayon bababa sa'yo, anyong kalapati. Ibig sabihin dito, yung Espiritu na yan, yun po yung simulik ng Ama, Anak, Espiritu. Yan yung kabuhan doon sa tinatawag na bautismo. May tinig, yung nasa langit, at may Espiritu. Yun yung pinangako na ibibigay sa atin. Na lahat ng sasampalataya sa Ebanghelyo, tatatakan bilang tatak sa ating bilang Kristiyano. Ngayon, sabi niya dito kanina, yung si Juan tumigil na. Hindi po. Si Juan, bumaba sa kanyang posisyon kasi sabi niya, mas dakila ang nagsugo kasi sinugo. Yun yung ibig sabihin na bumaba, hindi yung tumigil. Iba naman yung termino doon sa bumaba kasi tumigil eh. Gaya ni si Chris, halimbawa, siya na pagkababa. Hindi siya naging kabantay, kundi nagpagkababa siya. Ibig sabihin, nagpagkababa. Hindi tumigil. Nagpagkababa lang. Kayaan. Ngayon, ano pa? Sabi na kanina, si Pedro daw ay nagbautismo sa Espiritu. Wala. Kasi nga, doon sa Day of Pentecost, nagkakaipon sila. Kusang lumapag yung Espiritu, lumapag doon na. Si Pedro naman, hindi naman nagbautismo sa time na yun, kundi andun siya nakakatipon sa isang lugar, sa Day of Pentecost, na kung saan po, ang Espiritu ng tao. Okay, time. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating affirmative at dako tayo sa second cross ng ating negative. Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now.
Okay po, ang tanong ko po sa inyo, sa Biblia po ba, ilang klase ang bautismo na mababasa? Isa o marami? Okay. Ilang Isa klase? lang, sabi ni Pablo, isang bautismo, isang katawan, isa lang bautismo na, isang espiritu. Sa isang espiritu, isa lang bautismo. Oh. Sabi ni Pablo, may isang bautismo lamang. O isa. Ano yung isa na yun? Yung ginawa kay Kristo sa tubig. Okay O, po, yun yung isa na yun. next question ko po, sa John 1:33, ilang klaseng bautismo po ang nababasa? Isa o dalawa? Okay. Oh. Jan 1, oh. Bautismo sa espiritu at saka sa tubig. Oh. Yun yung Jan 3:3. Na maliban ito para sa tubig at espiritu, hindi mabasa sa langit. Kaya tubig at espiritu. Objection, moderator. Bro, negative, ano yan? May objection ako kasi ang tanong ko is, ilan yung klase ng bautismo mababasa sa John 1:33? Isa lang ba o dalawa? So, pakibanggit mo na yung kung Okay. ilan. Pastor, Okay. pipili ka ba isa o dalawa? Or Oh, kapatid, nandito eh. Sasagutin ko yan sa 10 seconds. 10 seconds, 10 10 seconds to. Proceed, Pastor. Okay, 10 seconds. 10 seconds eh. Kasi nga, ang nakasulat dito, sabi nito, si Juan nagbautismo sa tubig at ang kasunod naman sa espiritu. Kaya ito mga ating paksa ngayon, yung sa tubig. Ngayon, sa espiritu naman, Next question. si Kristo naman ang gagampankan. 10 Siya naman ang seconds. sabi dito na, Next question. Okay, bautismo. okay, next question po. Okay. Yun bang bautismo na sinugo ng Diyos Ama kay Juan ay pareho lang ba ng bautismo na sinugo ng Diyos Ama kay Kristo ayon sa John 1:33? Okay. Okay. Si Kristo naman, sinugo naman dito ng Ama upang ialin ka ng buhay. Hindi naman sa bautismo eh. Wala ka nakalagay din sa Biblia na sinugo si Kristo para magbautismo. Isa po na, Wala. objection. Negative. Ano yan? Kasi sa John 1:33, bautismo ang pinag-uusapan at John ko siya tinatanong kung Okay. yun bang inutos na bautismo ng Diyos Ama kay Juan Bautista ay pareho lang ba yung binigay naman kay Kristo? Parehong bautismo lang bang inutos sa kanila o magkaiba? Ayon sa John 1:33. So, pareho or magkaiba. Pastor Cesar, magka-counter object ka ba or sasagot ka na? Sagutin ko. Okay. Sagutin ko. Ganito, Magkaiba Pastor. ang utos kay Juan at kay Kristo. Okay, magkaiba Oh. daw. Magkaiba ang utos kay Juan at kay Kristo. Ang utos kay Juan, nagbautismo kay Jesus. Jesus naman, sinugo ng Ama para ialay ka ng buhay dito sa sanlibutan para tubusin tayo sa kasalanan. Magkaiba sila ng utos eh. Hindi naman si Kristo inutusan ng Ama na magbautismo eh. Hindi. Kundi, yung bautismo na tinukoy ni Kristo dyan, na kung saan po siya ang magbautismo ng Espiritu, kung ang tao ay sasaputan sa kanya, sa sabalataya, tatatara ka ng Espiritu. Ebanghelyo yun, Ebanghelyo. Next question. Okay. Okay, ang sabi mo kanina, isang klaseng bautismo lang ang inutos sa Biblia, pero sinasabi mo ngayon na magkaiba yung bautismo na binigay kay Juan at saka binigay kay Kristo. Tanong ko sa'yo, so binabawi mo na ba yung unang sagot mo na isa lang kasi marami po pala? Binabawi mo ba, yes or no? Okay, ito ang sagot. Ito ang sagot ha. Isang bautismo na sabi Bible, isang bautismo sa Espiritu. Isa lang naman yung ating bautismo sa Espiritu eh. Kasi nga, sabi mo kanina, ang Espiritu ay bautismo ni Kristo. Kaya ang Espiritu ngayon na ating tinanggap, isa lang yan, galing kay Kristo yan, na Espiritu. Pero ang formula, magkaiba sila ni Juan kasi si Juan sa tubig, ang kanyang bautismo pagsisisi. Sabi dun ni Pablo, ang kay Juan pagsisisi, ang kay Kristo naman bautismo sa Espiritu. Kung ikaw ay sasampalataya sa Ebanghelyo, ikaw tatatarkan ka ng Espiritu. Magkaiba sila eh. Okay, next question ka po. John 3:30. Ang kahulugan po ba ng ako'y bumaba, ito po ba ay pagpapatuloy or pahinto po? Paghinto. Tuloy o hinto? Okay. Paghinto. Oh. Ang sabi nito sa binasa mo na bumaba, ibig sabihin diyan yung pagkadakila. Oh, sabi nito sa John 30. John 3:30. Siya ay kinakailangang dumakila, ngunit ako'y kinakailangang bumaba. Ibig sabihin yung tinukoy nito, sabi ni Juan, hindi ako karapat magtanggal sa kanyang sandalyas. Ibig sabihin yung tinukoy nito, yung kanyang kadikalaan. Next Basta question. kailangan si Kristo kay Juan. Next question. Okay. Yun yung tinukoy, yung pagresign. Next question ka po. Sabi mo kanina, ang tao ay walang karapatan na magbautismo sa Espiritu Santo. Tanong ko po sa iyo, saan po mababasa yung sinabi nyo na ang tao ay walang karapatang magbautismo sa Espiritu? Ito, sabi ni Juan, hindi ako binaptisan ko sa tubig, ngunit ang kasunod ko, ang babautismo sa inyo sa Espiritu. Oh, hindi ako karapat dapat. Oh, ibig sabihin,
Si Juan mismo nagsabi na nabautismo ko sa inyo sa tubig. Ngunit ang kasunod ko, siya ang magbautismo sa inyo sa Espiritu. Kaya si Juan tao yun eh. Hindi ako karapat dapat magbautismo ng Espiritu. O, doon pa rin kay Juan, ayos na eh. Ayos na yun eh. Okay po. Hmm. Yun pong sinabi ni Juan na hindi karapat-dapat. Ito ba ba pumapatungkol sa pagbautismo sa Espiritu or pumapatungkol po ito sa pagdala ng sandalyas ni Kristo? Yun ay tumutukoy dun sa, hindi ako karapat dapat magbautismo sa Espiritu. Ibig sabihin, hindi siya karapat dapat magbautismo sa Espiritu. O yun yung tinutukoy dyan na, hindi ako karapat dapat magbautismo sa Espiritu. Kaya ang tao, walang pangyarihan magbautismo sa Espiritu kasi mamaya sa demonyo ng Espiritu mo, nasalim pa sa tao. Ganyan yun eh. Hindi pwede yung ganun. Oh. Ang Espiritu, sinugo ng Ama, galing sa langit, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo, ikaw ay tatatakan, kung ikaw ay... Okay po, sa unang Korinto 15 na ebanghelyo na pinangaral ni San Pablo, ito po ba, kompleto po ba ang ebanghelyo na pinangaral ni San Pablo? Meron pong kulang? Okay. Unang Korinto 15. Okay. Yun yung simbolo din sa pagkabuhay maguli sa Roma, kayo binutusuhan ng din naman ang kamatayan ni Kristo. Oh. Objection, proceed, Sam. Oh. Ang tanong ko po, kung yun bang ebanghelyo na pinangaral ni San Pablo, binanggit niya sa unang Korinto 15, ito po ba o kompleto or ito ay may kulang? Ayan. Pili ko muna Kompleto yan eh. Kompleto daw, Oh, proceed. kompleto yan. Kompleto. Paliwanag. Kasi ang ating ng bautismo, simbolo ng mula pagkabuhay at pagkamatay ni Kristo. Ayon sa kasulatan. Kaya yun ang kahawig na sabi sa Roma. Na kayo binutismo na din naman ng kamatay ni Kristo. Kaya ito yung simbolo na kung saan po ang bautismo, hambing yan doon sa tinatawag na muling pagkabuhay ni Kristo. Oh. Muling pagkabuhay at kanyang Next kamatayan. question. Next Oh. question. Okay, sabi mo, ang ebanghelyo na pinangaral ni San Pablo ay kompleto. Tanong ko po kayo, kasama po ba ang bautismo sa tubig sa ebanghelyo na pinangaral ni San Pablo? Kasama o hindi kasama? Kasama o hindi kasama? Ulit mo nga kapatid, ulit mo nga kasi Time stop. ano eh, na Okay, Paulit. aposta. Okay, signal, humina Okay. ang signal ko. ang tanong ko po, 'di ba, dahil sabi mo, yung ebanghelyo na ipinangaral ni San Pablo ay kompleto po 'yon. So, Oh. dahil kompleto po 'yon, ito po ang tanong ko. Kasama po ba doon ang bautismo sa tubig na na inutos sa kanya or hindi po kasama ang bautismo sa tubig? Oo, kasama yun. Kasi sabi na ng Marcos 16, ang sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Kasama yung ang sasampalataya sa Ebanghelyo at mabautismo ay maligtas. Kasama yun eh. Sabi ni Marcos eh. Oh, Marcos 16, 15-16. Humayo kayo sa sanlibutan at mangarang Ebanghelyo. Ang sumampalataya at mabautismo ay maligtas. Kasama yung Ebanghelyo doon. Oh, kasama yun doon. Next question. At saka yung Last bautismo. 30 seconds. Okay, ang sabi mo kasama, sabi sa talata unang Korinto City, sapagkat hindi Hindi. ako tinugo ni Wait lang. Kristo upang bautismo. Tanong ko po sa iyo, nagsisinungaling ba si San Pablo dito sa pagsabi niyang hindi siya inutusan ni Kristo na bumautismo sa tubig? Nagsisinungaling o hindi nagsisinungaling? Hindi siya nagsisinungaling. Hindi Kasi sabi daw, mayroon akong nabautismo sa inyo. Mayroon akong nabautismo sa inyo. Ngunit, hindi man ako bautismado, hindi man ako sinugo para magbautismo, kundi mangaral. Kaya si Pablo dyan, mayroon rin siyang bautismohan din eh. Kasi sabi na, hindi ako sinugo na 7 minutes time. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. So shout out muna sa ating nasa live kay The Bread of Our Soul. Sabi niya kung aralin nyo ang bautismo sa tubig hanggang sa bautismo sa Espiritu ay continuous baptism yan. Kaya isa lang ang bautismo, peso 4.5. Shout out din kay Samson Rosin, kasama yung kasi ang kamatayan ni Kristo sa krus ay kalintulad ng bautismo, Romans 6:3-4. Napakalinaw niyan. Shoutout din mga kapatid dito kay Reggie Prudente. Kahit nga Chinese ang kadebate ni Sam, hindi mananalo kay Sam yung Chinese Bible pa gagamitin. Shoutout din mga kapatid dito kay Mark Ray Balane, kay Sister Emmy Alfonso, kay Reggie De La Cruz. Sabi niya dito, walang aktwal na naganap na bautismo sa gawa 2, pangangaral at pagpapatotoo ni Pedro iyan kay Jesus ang ginawang Kristo. Huwag kayong gumawa ng sarili niyong mga paniniwala. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Samuel Tahuda ng MCGU, your time start now.
Okay, maraming salamat, no. So, kita po natin, no, na si ano po, kapatid na Cesar ay laban bawi po siya. Sabi niya kanina, isa lang daw klase yung bautismo ng tinanong natin. Nung sinitasan natin ng John 1:33, sabi niya, magkaibang klase daw yan kasi iba yung bautismo na ginawa ni Juan, iba din kay Kristo. So, diyan makikita nyo, no, na hindi talaga siya sigurado sa kanyang aral. Minsan isa, minsan magkaiba. So, pagka sinabing magkaiba, isa pa ba yan kung magkaiba? Magkaiba na nga eh, di ba? Magkaiba yan, John 1:33, maliwanag po yan. Pero, ang dapat po na mangyari po sa atin, ang dapat po nating tanggapin, sabi po ni San Pablo sa Efeso 4:5, ay isa lang. Di ba? Pero sa Biblia, maraming klase na bautismo. Pero ang dapat tanggapin natin, isa lang. Kaya sabi ni San Pablo, no, unang Korinto 1:17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng ebanghelyo. So, napakaliwanag, si San Pablo, tagapangaral ng ebanghelyo, at yan ay ebanghelyo ni Kristo. At sa ebanghelyo ni Kristo, hindi po kasama ang bautismo sa tubig, sinabi man na San Pablo, unang Korinto 1:17. O di kaya, upitan mo yan sa G, makikita mo, no, yung bautismo sa tubig ng mga alagad ng una, naging sanhipa yan ng kaguluhan sa kanila, naging sanhipa pagtatalo-talo. Kaya niliwanag ni San Pablo, sabi niya, hindi ako sinugo upang bumautismo sa tubig. Kaya kung meron man siyang nalubog noon, hindi niya yun ipinagpapasalamat. Yan yung dapat natin makita dyan. Kaya, alin ba talaga, no, yung bautismo na para sa atin? Si San Pablo ba, meron ba siyang binautismuhan, no, sa Espiritu? Kasi sabi ni ano kanina, sabi ni Cesar, ang tao daw ay walang karapatan na mambautismo sa sa tubig. Ang binasa niya, yung binanggit ni Juan, hindi daw dapat ang tao na magbautismo sa tubig. Basahin nga natin yung sitas kung ganun ba ang sinabi ni Juan Bautista, Mateo 3:11. Sabi ni Juan, sa katotohanan ay binabautisman ko kayo sa tubig sa pagsisisi, datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kayo sa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang pangyapak. So, yun pa lang sinasabi ni Juan Bautista na hindi karapat-dapat. Wala pa siyang sinabi na ang tao ay walang karapatan magbautismo sa Espiritu. Kundi ang sabi niya, siya mismo ay wala siyang karapatan o hindi siya karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Yan pa yung sinasabi ni Juan. So, itong si Cesar, tinitwist yung nakasulat sa talata para lang maipalusot yung kanilang maling aral. Hindi po ganun. No, mali po yung ganun. Dapat ang sundin po natin, no, yun pong talagang tamang itinuro ng mga apostol noong una. Bakit ko po sinabi kanina na mayroong pagkakataon ang mga apostol ay nagkamali, no? Lalo na si San Pedro, no? Si San Pablo, wala akong makita, nagkamali siya, pero si San Pedro, mayroon po siyang pagkakamali. Basahin po natin. Galatia 2:14, no? Galatia 2:14, no? Paki-flash po sa screen. Ngunit nang aking makita, sabi ni San Pablo, na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Kefas sa harapan ng kung ikaw na Hudiyo ay namumuhay gaya ng mga Hintil at di gaya ng mga Hudiyo, bakit mo pinipilit ang mga Hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudiyo? So dito po, malalaman po natin na itong si Kefas, ito po ay si San Pedro, siya ay pinagalitan ni San Pablo sa harap ng maraming tao. Sa anong kadahilanan? Ulitin ko ang basa ha. Galatia 2:14, ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. So meron palang katotohanan ng Ebanghelyo na hindi nakuha ni San Pedro noong una. So ibig sabihin, meron siyang nakalimutan. Kaya doon sa 2:38, sabi niya, kailangan mo na kayong malubog sa tubig bago makatanggap ng Holy Spirit. Yan yung sabi niya sa 2:38. Pero pagdating sa Gawa 10:45, no, hanggang 47, baliktad ang nangyari. Hindi pa nalubog sa tubig, tumanggap na ng Holy Spirit. Samantalang sabi niya, kailangan lubog muna sa tubig bago tumanggap ng Holy Spirit. O di ba nagkabaliktaran? Ano ibig sabihin nun? Merong mali sa kanyang sinabi doon. Merong mali doon kasi akala niya nung una, ang inutos sa kanila ni Kristo na bautismo ay paglulubog sa tubig. Pero hindi pala yun ganun. Tingnan nyo ang pag-amin ni
ni San Pedro. Dito sa pakinggan gawa 16, paki-flash sa screen, no? Gawa 11:16. Sabi ni San Pedro, at naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo. So dito pa lamang sa gawa 11, no, naalala ni San Pedro kung anong klaseng bautismo ba talaga ang iniutos sa kanila. So dito lang niya nakuha ng tama. Kaya yung mga ginawa niya nung nakaraan, yung sa gawa 2, no, 39-40 patuloy, at saka yung sa gawa 10-48, yun ay bunga ng kanyang pagkalimot, no? Kasi dito lamang sa gawa 11 niya naalala kung anong klaseng bautismo ba talaga ang iniutos sa kanila. Kaya ito, tandaan mo, Cesar, magmula sa gawa 11 na kung saan dito sila unang tinaguri ang Kristiyano, no? Kasi dito talaga sila unang nakuha ng tama kung ano ba talaga yung inutos sa kanila, kaya tinagurian silang Kristiyano. Magmula sa panahong ito, wala ka nang mababasa na si San Pedro ay muli pang nanglubog sa tubig. Bakit? Kasi kanya nang naalala kung anong tamang bautismo ang inutos sa kanila. Itong si Cesar, ang sinusunod nila, yun pang mga bautismo, no, na yung panahon hindi pa naalala ni San Pedro ang tamang inutos sa kanila. Ito sila, mga alagad pa to sila ni Juan, no? Kasi ang sinusunod nila, yun pong ibinigay ng Diyos kay Juan. Tayo, hindi naman tayo dapat si Juan ang ating sundin, kundi ang ating sundin si Kristo. Pakinggan niya, sabi ni Kristo. John 14:12, no? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. Ang sumasampalataya kay Kristo, sabi, gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa. So kung si Kristo ay bumabautismo sa Espiritu, ganun din yung mga inutusan ni Kristo. Gagawin din nila ang ginawa ni Kristo. Hindi po ang ginawa ng ibang tao kay Kristo. Kay Cesar baliktad, ang gusto niya, yung ginawa ng ibang tao, yun yung sundin natin. Kay, yung ginawa ng ibang tao kay Kristo, halimbawa, yung si Juan, nilubog sa tubig, dapat yun daw yung sundin. Mali. Kasi hindi naman sinabi ni Kristo na ang ginawa sa akin ng ibang tao, yun ang sundin nyo. Kundi ang sabi niya, yung ginagawa ko ang sundin nyo. Tinanong ko siya kanina, ni isa ba ay may mababasang merong nilubog sa tubig si Kristo? Ang sagot niya, wala. So siya na mismo umamin, no? Na hindi ginawa ni Kristo na manglubog sa tubig. Kaya hindi rin natin dapat gawin yan. Kaya sa tema po natin ngayon, sabi, no, yan ay hindi na nagpapatuloy sa ating panahon. Pinahinto na po yan. Yun pong sinabi ni Juan Bautista na John 3:30, ako'y kinakailangang bumaba. So yun po ay paghinto sa kung ano mang mga tungkulin na ibinigay sa kanya. No? Yung sinabing bumaba. Iba po yung bumaba sa nagpakababa. Magkaiba po yun. No? Bumaba ang sabi, hindi po nagpakababa, kundi bumaba. Nag-resign po yun, naghinto po yun. Kaya pagka sinabing bumaba, ibig sabihin, pinatigil na kung ano man yung bautismong tinanggap niya nung una. Kasi si Juan, wala ka namang mababasa na kanyang ipinasa ang tungkulin na kanyang tinanggap mula sa Diyos Ama. Pero si Kristo, ang sabi niya, John 20:21, kung paanong pagkasugo sa akin ang Ama ay gayon sinusugo ko kayo. So kung ang Ama ay nagsugo kay Kristo na magbautismo siya sa Espiritu, ganun din naman sinusugo ni Kristo ang mga alagad niya ng bautismo sa Espiritu. Kaya sa Biblia po, marami po tayong mababasang taong nagbautismo sa Espiritu. Yun pong sa John 3:3-5, hindi po bautismo yan. Yan po ay pagbibigay ng panibagong katawan o glorious body. Kasi po, pagka ang isang tao ay nasa katawang may kasiraan, hindi yan makakapasok sa langit. Ang makakapasok sa langit, yung katawang walang kasiraan. Kaya lahat po yan, maging yung nabubuhay sa lumang tipan, dadaan po sila sa John 3:3-5 na sila ay ipapanganak or bibigyan ng panibagong katawan. Kasi ang kahulugan po ipapanganak, bibigyan po sila ng panibagong katawan. Ipapanganak sila mula sa itaas. Ang tamang salin sa John 3:3-5. So yan po ay pagbibigay ng panibagong katawan, wala pong kinalaman ang bautismo sa tubig dyan. No? Dahil lahat po yan dadaanan ng mga maliligtas maging sa panahon pa ng mga lumang tipan na nangamatay na.
bago pa man ibigay yung utos na bautismo kay Juan. So dadaan po sila dyan. Kaya wala po yung kinalaman sa bautismo sa tubig dahil ang bautismo sa tubig binigay lamang kay Juan na utos sa kanya pinahinto na no sa John 3:30. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. At dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Pastor Cesar ng Church of the Firstborn. Your time start now. Okay. Ito ang aking tanong, ano? Sabi na kanina doon sa John 14, na kung ano daw ang ginawa ni Jesus ay gagawin din naman ng mga alagad. O, ibig sabihin, ito, tanong. Ginagawa ba ng mga alagad na ang ginawa ni Jesus na nagpapako sa cross? Yun ba yung ginawa ni Jesus? Yes or no? Yes po, ang sabi po ni San Pablo, saganang akin ang buong ano po, ang buong sanlibutan ay napako, sabi ni San Pablo, no? So, sila po Okay. ang pagkapako ng po sa kanila ay hindi naman po literal, kundi yun pong ano po nasa kumbaga figurative po na ano anyo, hindi po literal. Oh. Next question, okay. Okay. Ang sabi mo kanina, si Pablo ay hindi nagbautismo. Yes or no? Ang sabi ko po, hindi siya sinugo pang bautismo, no? Unang Korinto 1:17, hindi ko po sinabing hindi siya nagbautismo. Kundi ang sabi ko, hindi siya sinugo para bumautismo sa tubig. Unang Korinto 1:17 kasi ang utos sa kanya ipangaral ang ebanghelyo. Kaya hindi po kasama sa ebanghelyo ang bautismo sa tubig. Maliwanag po 'yan. Okay, next question. Pero si Pablo nagbautismo, yes or no? Nagbautismo si Pablo, bagamat siya hindi sinugo ng bautismo, pero siya ba nagbautismo, yes or no? Yes po, nagbautismo po siya sa Gawa 19:4-5. Siya po ay nagbautismo sa Espiritu. Yun pong 12 mga alagad na kanyang nasalubong na inilubog sa tubig noong una ni Apolos na hindi nakakilala sa Espiritu Santo. Kanya po yung binautismuhan sa Espiritu. So yun po yung bautismo na dapat nating tanggapin dahil yan po yung ginagawa ni San Pablo sa mga alagad talaga. Okay, next question. Sa ating panahon ngayon, sino ngayon ang magbautismo sa Espiritu? Ang mga tao po na sinugo po ng Diyos, no? Sila po ang Sino? nagkakayanan. Sino? Mga tao po na Sinong tao ang nagbautismo ng Espiritu ngayon sa ating panahon? Sino? Itukuyin mo, magbigay ka ng pangalan. Okay po. 10 seconds na lang po muna Rasya. Proceed 10 seconds. Okay, hindi pa ako magbabanggit ng pangalan, no? Pero ang ibibigay ko po na hint, no, makikilala nyo po sila sa kanila pong mga turo at kanilang mga aral dyan, 7:17. Next So, dyan question. po yung pagkakita. Next question na 10 seconds. Okay. Next question. Okay, kung wala ka palang naibigay tao na may nagbautismo ng Espiritu, ngayon, sino naman ngayon ang nag-utos sa ating panahon ngayon na itigil na ang pagbautismo sa tubig? Sino daw yung nag-utos? Okay po, si Juan Bautista po mismo ang nagsabi, John 3:30, at hindi na kailangang ulit-ulitin pa yon na pinatigil na noon, ipapatigil pa ngayon. So pinatigil na po noon, tuloy-tuloy na po ang pagtigil noon kasi wala naman po siyang pinasahan para gawin pa ng ibang tao. Ngayon, kung meron mang sumusunod doon, hindi yun nangangahulugan na utos pa rin yun sa ating panahon, kundi bunga na lang yun ng kanilang hindi pagkaunawa sa Next sinasabi ng Biblia. Next question. Sabi mo sa ating panahon ngayon, hindi na ngayon dapat sundin ang bautismo sa tubig. Itong tanong ko sa iyo. Sa ating panahon ngayon, sino naman ang nagtuturo sa iyo na huwag na natin gampanan ang bautismo sa tubig? Sino nagturo sa iyo? Para ating malaman kung talagang sundin natin o hindi. Sino? Sino daw? Okay po, ang ibigay ko po nga pangalan ay ang Biblia po. No, ang Biblia po ang nagtuturo sa atin na hindi na po dapat nating gawin ang paglulubog sa tubig na bautismo, John 3:30 po. Kundi ang gagawin po nating bautismo, yun pong bautismo sa Espiritu, John 20:21, yung sinugo ni Kristo sa kanyang mga alagad. At ang sinugo ni Kristo sa kanyang mga alagad ay bautismo sa Espiritu ayon sa John 1:33. So yan po yung dapat nating sabihin. Next question. Kung si Juan tumigil na sa kanyang pagbautismo, doon ba sa panahon ni Pedro, hindi na ba sila nagbautismo? Yes or no? Pakili na po ng Hindi isa na niya ba daw sila bautismo. nag-bautismo? Ano po? Sige, sige. Pakili po. Ang sabi mo, Stop. Sige, proceed. Wait. okay, ang sabi mo, Pakili na po. tumigil na si Juan sa pagbautismo. Itong tanong,
Panahon ba ni Pedro? Hindi na ba siya nabautismo? Kasi tumigil na si Juan. Panahon ni Pedro, di na ba siya nabautismo? Yes or no? Bro Rashak, hingi ako ng ano Rashak, clarification. Okay, proceed. Naka-time stop pa din. Okay. So, pakitokoy kung aling bautismo, ito ba yung bautismo sa tubig o bautismo sa Espiritu, at pakitokoy kung aling panahon, yun bang panahon tinagurian na silang Kristiyano or yung panahon hindi pa sila Okay. unang tinawag na Kristiyano. Okay, so merong Okay. dalawang clarification dito. Pastor Cesar, ika-clarify mo ba? Oh, okay. Okay, Okay. proceed Pastor. Naka-time stop ka Okay. pa din. Nabanggit ka dito. Okay. Nabanggit kasi siya dito na panahon ni Pedro, nagbautismo daw si Pedro doon sa Acts 2:38. Itong tanong ko. Yung bang bautismo ni Juan at saka ni Pedro, yun ba ay parehas o hindi? Ayan, next question na yan. Parehas o hindi? Rosa. Okay. So, sa Acts 2:38 po, no, paglulubog sa tubig, pareho yung ginawa nila. Ayan. No, Acts 2:38. Dahil nga po, sa panahong iyan, hindi pa po sila tinaguri ang Kristiyano. Kasi po, ang ginawa po ni San Pedro dyan ay bunga ng kanyang pagkalimot nung una. Gawa 11:16, no? Hindi niya naalala kung anong klaseng bautismo ba talaga ang inutos sa kanila, kaya nagkamali siya nung una. Next question po. Okay, next question. Ngayon, sa Apostol Pablo, sabi mo, tumigil na si Juan sa pagbautismo. Si Pablo, huling subo. Si Pablo, sabi mo, nagbautismo. Kung tumigil na, bakit si Pablo nagbautismo? Okay, bakit Ang daw? bautismo po na ginagawa ni San Pablo, gawa 19:4 hanggang 5, ay bautismo po sa Espiritu, no? Hindi po bautismo sa tubig, dahil sabi niya unang Korinto 1:17, hindi siya inutusan upang bumautismo sa tubig. Kaya ang bautismo ginagawa niya, bautismo po 'yun sa Espiritu, hindi po 'yun paglulubog sa tubig na bautismo. Next question. Okay, next question. Ngayon, kung sabi mo na itigil ang bautismo sa ating panahon ngayon, okay. Kung itigil ang bautismo sa panahon ngayon, ikaw ba hindi ka na naniniwala sa mga pastor o pare na nagbautismo sa tubig? Hindi ka na naniniwala. Yes po, hindi po Yes ako po. naniniwala sa kanila dahil ayon po sa Isaiah 56:11, nagliligaw po sila sa mga tupa, no? Yun po mga gumagawa pa ng paglulubog sa tubig na bautismo, yan po yung mga tao na hindi pa dumating sa tamang pagkaunawa, no? Dahil ayon nga kay 11:16 ay kay San Pedro, naalala niya na kung anong klaseng bautismo ang inutos sa kanila. So yung mga gumagawa ng paglulubog pa, hindi pa yan nakaalala or hindi pa yan dumating sa tamang Next question. pagkaunawa. Next question. Next question. Next question. Hindi ba sila mga apostol bago umakyat si Kristo doon sa aklat ng gawa, sila ay binigyan ng espiritu, sila ay binuhusan ng espiritu bago si Kristo umakyat sa langit? Di ba meron sa espiritu na ibinigay? Yes or no? Yes po, meron po silang espiritu na bigay si Kristo sa kanila. Katuparan po yan ng Marcos 10:39. Yung sabi ni Kristo, sa bautismong ibinautismo sa akin ay babautismuhan ko kayo or babautismuhan kayo. So si Kristo po ay tumanggap ng spirit baptism doon po sa ilog ng Jordan. So yun din po yung ginawa niya sa kanyang mga alagad, ay kanya po itong binautismuhan sa espiritu doon sa Pentecostes sa Gawa 2 po. Time. So katuparan po yan ng Time na. 7 minutes time. So, dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Shoutout muna sa ating nasa live kay Samson Rosin. Sabi niya, hindi yun tumigil. Basahin mo ang Acts 22 verse 16. Sabi doon, bakit ka tumangging, magtindig ka at magbautismo ka. Shoutout din kay Reggie de la Cruz. Matindi ito, nagkamali si Pedro. Shoutout din kay Emmy Alfonso. Alam na alam ni Bro Samuel isagot sa mga tinatanong ng walang kahirap-hirap. Shoutout din mga kapatid dito kay Samson Rosin, John 3:3-5. Ito ay patungkol sa bautismo sa tubig at sa espiritu. Ang bautismo sa tubig, ito yung panahon ng tayo ay anak na ng Diyos. Shoutout din kay Arnold Apiag. Sa panahon ngayon, hindi kailangan ng water baptism. Shoutout din kay Kadasig sa pagtuo, kay Iying Gabiana, Pirated Christian versus Fake Christian. At shoutout din dito kay Sister Maricel Moncada ng JW. Pa-shoutout moderator. Ayan, shoutout sa iyo, sister. At the bread of our soul, kung aralin ninyo ang bautismo sa tubig hanggang sa bautismo sa espiritu ay continuous baptism yan. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa final conclusion. Mauna si Brother Samuel Tahuda bilang negatibo mga kapatid sa ating topic ngayon.
na dapat pa ding sundin ang water baptism. Brother Sam, your time start now. Okay. So maraming salamat po, no. So ang atin pong mga ano ngayon, mga kalaban ay yung taga-Ibayo po, sila po ay nandoon pa sa panahon na kung saan sila San Pedro ay hindi pa tinagurian ng mga Kristiyano. Pansinin niyo po dito, no. Sa Gawa 11:26, dito lamang sila tinagurian ng mga Kristiyano, no. Dito sila unang tinawag, no, 'di ba? Bakit, no? Ano ba ang mahalagang pangyayari? Bakit dito lamang sila unang tinagurian ng mga Kristiyano sa Gawa 11:26? Kasi po dito lamang naalala ni San Pedro kung anong klaseng bautismo ba talaga ang inutos sa kanila, no? Gawa 11:16. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, dapat kayo babautismuhan sa Espiritu Santo. Kaya kami po, hindi po kami tutol pagka meron po kayong nabasa sa Biblia na sinabi ni Kristo, bautismuhan niyo sila. No, na sinabi na ang magpabautismo ay maligtas, hindi po kami tutol diyan. No, dahil ang bautismo po na tinutukoy po diyan ay ang bautismo po sa Espiritu. Dahil ang bautismo sa tubig, hindi yan sinugo ni Kristo sa kanyang mga apostol. Unang Korinto 1:17, maliwanag po yan. No, na si San Pablo, hindi siya sinugo upang bumautismo sa tubig, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. So ang bautismo po pala sa tubig, hindi siya kasama sa Ebanghelyo. Dahil ang bautismo sa tubig, yan ay ano lamang, inutos lamang yan kay Juan Bautista. Sino ba si Juan Bautista? Si Juan Bautista ang kahuli-hulihang propeta ng lumang tipan. Hindi po siya bahagi ng bagong tipan. So tayo na nasa kapanahon na ni Kristo bahagi ng bagong tipan, dapat ang sundin natin yung panahon na kung saan tama na ang pagkaunawa ni San Pedro, no? Yung iba, mayroong pagdududa, nagkamali ka San Pedro. Ano ba sabi ni Kristo? Pedro, mahal mo ba ako? Oo, Panginoon. Pedro, mahal mo ba ako? Pedro, mahal mo ba ako? Diba? Ulit-ulit. Bakit? Kasi San Pedro nakalimot. Imbis na mangaral, anong ginawa ni San Pedro nung una? Siya po ay bumalik sa pangingisda. So nakalimot siya kung ano ba yung tungkulin niya. Diba? So marami po tayong patunay dyan. Pero hindi po natin, kumbaga, dinedegrade si San Pedro. Kundi ang pinapakita lang natin, maging mga apostol nung una, nung nalaman nila na ang kanila palang ginagawa ay hindi akma, hindi tama sa Ebanghelyo, kanila na po itong itinigil. So kung San Pedro man ay mayroong nalubog noong unang panahon, hindi na po niya yun ipinagpapatuloy pa nung kanya nang naalala kung anong klaseng bautismo ang inuutos sa kanila. Yun ang dapat nating gayahin kay San Pedro. Yung iba naman doon pa rin sa pagkakamali ni San Pedro. Huwag po ganun, no? Doon po tayo sa tama, no? Doon po tayo talaga doon sa tunay na ebanghelyo, no? Dahil ang tunay na ebanghelyo, yan pong ikaliligtas natin. Yun pong mga naglulubog sa tubig, kahit ilang beses sa pang-ilubog sa tubig yan, kung hindi naman nagsisi yan, kung hindi naman talaga yan gumagawa ng mabuti, pagdating ng panahon, no, hindi pa rin yan maliligtas kahit nalubog na sa tubig. Dahil ang tunay makapagliligtas po, no, katulad po nung nakapako sa cross, no, hindi siya nalubog sa tubig, pero naligtas siya, 'di ba? Nakapasok siya sa kaharian ng langit, no, nakakita siya. Kaya yan pong John 3:3-5, wala yang kinalaman sa bautismo sa tubig, kundi po yan ay pagbibigay ng panibagong katawan. Dahil ang bautismo sa tubig po, yan ay pinahinto na John 3:30. At saka kung pinahinto na nung una, hindi na pwedeng ulit-ulitin pa. Kasi sabi sa Cesar, sino ba nagsabi sa iyo ngayon na pinahinto na sa panahon natin ngayon? Sinabi na yan noon, hindi na kailangan ulit-ulitin. Sabi nga, sabihan, di ba? One word is enough for a wise man. Kung sinabi na, kuy, bababa, ibig sabihin, so ba naman yung tao nag-resign na tapos gusto mo pang magpatuloy pa ulit. Nag-resign na nga eh. Huminto na nga eh. Tapos ayaw mo pang payagan. Propeta po yan, no? Meron na pong humalili sa kanya na mas dakila sa kanya at yun po ang dapat nating sundin. Dahil tayo po ay mga alagad ni Kristo, hindi po tayo alagad ni Juan. At si Kristo po, no, siya na mismo may sabi kanina, ni isa ay walang binautismuhan sa tubig, no? Maliwanag po yan, John 4:2. Si Kristo hindi, yung mga alagad niya ng una kung nang bautismo sa tubig, si Kristo sabi, John 4:2, siya ay hindi bumabautismo, no, sa tubig. So, tayo bilang mga alagad ni Kristo, John 14:12, ang susundin natin, yung mga ginawa ni Kristo, hindi po yung mga ginawa ng ibang tao sa kanya. Kaya ano ang ginawa ni Kristo sa kanya mga alagad? Marcos 10:39, kanya itong binautismuhan sa Espiritu, naganap sa Gawa 2.
At yun din po ang dapat nating gawin, katulad ng ginawa ni Ananias nung una, na siya ay ng bautismo sa Espiritu, at si San Pablo naman ng bautismo din naman sa Espiritu. So yan pong bautismo ang dapat tanggapin ng isang mananampalataya ngayon. Yun pong bautismo ni Juan Bautista, yun ay pinatigil na, pinahinto na at 3:30 ng Juan. Kaya sa gabi pong ito, napatunayan po natin na ang bautismo sa tubig ay hindi na utos sa ating panahon, kaya hindi ito pinatigil na. Salamat. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Sa kanyang pinatutunayan na dapat pating sundin ang water baptism, Pastor Cesar Baladad ng Church of the Firstborn. Your time start now. Okay. Bakit aking pinatunayan na kailangan sundan ang bautismo? Sabagat, sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ibigay ko siya ang susi. Ano may pahintot mo sa langit? Ipahintot sa lupa o sa langit? Ngayon, ano ba yung sabi ni Pedro tungkol sa bautismo? Ipatigil ba? Ano sabi dito? Sa Gawa 10:47, mangyari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag magbautismo. Dito pa lang sa surat ni Pedro, pwede ba daw hadlangan ng sinuman ang magbautismo sa tubig? Dito pa lang, mayroon siya yung binigyan ng susi. Ibig sabihin, kapangyarihan na kung ano nang utos si Pedro, sundin natin. Kasi ang Panginoong Jesus, inutusan niya ang mga alagad niya na magbautismo sila. Ngayon, ito si Pedro na pinuno ng iglesia sa time na yon, siya nag-order order niya, ano sabi na? Gawa 10:47, mangyari bagang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag magbautismo. Ito nagtatanggap ng Espiritu Santo ay gaya naman natin. Ibig sabihin, yung bautismo sa tubig, sabi, walang makahadlang yan. Kung dito ba lang si Juan, tumigil na pala. Sabi na, tumigil si Juan ng bautismo kasi bumaba. Sa kanya pala, pag bumaba pala, tumigil. Halimbawa, bumaba galing sa hagdan. Tumigil pa yun. Ang gawin ng bumaba, nagpakababa siya kasi nga, ang dakila kay si Jesus ang dakila kay sa kanya. Yun yung kahulugan ng bumaba sa kanyang kadakilaan. Hindi yung tumigil. Iba naman yung definition mo dun sa bumaba kasi sa tumigil eh. Si Pedro, sabi Pedro, mangyari bagang hadlangan ng sinuman? Walang hadlangan eh. Ang tubig upang huwag magbautismo. Ikaw, hinadlangan mo yung tao na magbautismo sa tubig. Samantala si Pedro sabi na, walang hahadang sinuman. Ito, ang paniwalaan ko si Pedro, hindi ikaw kasi sabi sa kanila na, sinong tao ang sabi sa'yo na itigil? Wala siya naturo eh, kasi sinong hahadang dyan? Anong trato sa Biblia na sabi mo na tinigil na? Sabi na, si Juan bumaba. Bumaba, ibig sabihin, kadakilaan yun. Ang ibig sabihin, hindi yung bumaba na tumigil. Ibang definition dun sa termino eh, na ginamit eh. Siya na pagkababa o kaya bumaba sa kadakilaan eh. Ibig sabihin, kadakilaan, yung kanilang kalagay ni Kristo at si Juan. Mas dakila ang nagsugo kasi sinugo. Ngayon, ano pa sabi nito? Sabi na, kung tumigil na si Juan, bakit si Pablo nagbautismo? Unang Korinto, bakit si Pablo nagbautismo kung tumigil na si Juan? Samantala si Pablo, huling sugo, bakit niya pa ginampanan ng magbautismo? Bagamat hindi sa sinugo na magbautismo, kundi mangaral. Pero nagbautismo siya. Yun ang point ko doon. Kung tinigil na ni Juan, bakit si Pablo huling sugo? Wala na siya sa panahon ni Juan. Kasi huli siya eh. Bakit niya pa rin ginampanan yung bautismo? Bagamat hindi sa sinugo na baptizer, kundi mga ngaral na ebanghelyo. Pero, anong sa kanyang diwa na nagbautismo siya. Sa sambayan ni ating basahin, sabi dito sa Unang Korinto. Nagbautismo si Pablo eh. Binasa na kanina, 37, sabi dito. Yan. Sabi dito. Datapwat ang aming pinapangaral ay si Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katisuran at sa Hentil ay kamangmangan. Sabi na kanina, kung ano daw ginawa ni Kristo, susundin daw. Kung tanong ko sa kanya, kayo ba nagpapako din sa krus kasi kung anong ginawa ni Kristo, sundin nyo. Mali yung unawa mo doon. Ang sundin natin dito, yung sabi niya na, ano yung kalooban ng Diyos? Juan 6:40. Ito ang kalooban ng Diyos nang sino man nakita sa anak ay sasampalatan sa kanya at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung kalooban ng Diyos. Hindi yung susundin mo yung ginawa ni Kristo. Nagpapako si Kristo sa cross. Ikaw din, magpapako ka. Mali yung ano. Tapos, adlib siya. Kay Pablo, napako. Sabi na, diwa lang daw. Hindi wag ganoon. Kasi mali eh. Dito, ang sabi niya kanina, lahat ng utos sa Kristo sundin. Ang ginawa ni Kristo ginawa. Dito sabi dito,
Si Kristo napako sa cross, ikaw rin nagpapako sa cross. O, gaya ka rin sa mga ano, yung sa pamangga. Yung mahal na araw nagpapako. O, yan. O, yan siguro yung gusto mo. Okay. Ngayon, balik na sa ating baksa. Ang bautismo sa tubig, ito ay isang utos na kung saan po, gawin daw, sabi ng Panginoon, gawin niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, no? Kaya, hindi pa tapos ng sanlibutan eh. Tuloy-tuloy tayo sa paggawa kasi wala sinong tao na hadlangan ang bautismo, sabi ni Pedro. Hadlangan baga ang bautismo? Oh, walang hahadlang sino man. Kaya yung pastor mo na against dyan, ay aba, sabi ni Pablo, ang sino mangaral sa aming iba kaysa aming pinapangaral ay matakwil o sumpain. Iba ang aral niyo eh. Oh? Kaya yung mga aral na, sabi ko, naniwala ka sa pastor, di na raw. Oh. Sino yung pinapanawan mo? Sarili mo. Aba, hindi ka kapatid. Oh, salamat po. Thank you. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between Church of the Firstborn versus Member Church of God Universal, mga kapatid. So, before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating nanood at pakakapanood pa nito. Unahin natin si Pastor Cesar. Pasalamat muna, Pastor. Okay, maraming salamat po sa lahat na nakikinig sa mga comment. Ako po ay natutuwa sabagat ako ay natutuwa kasi pabor pa rin pala ang paksa ngayon na kung saan naniniwaan ko na mayroon pa rin talagang naniniwala na ang bautismo ay dapat sundin. Kasi utos yun eh. Kaya ako po ay nagpasalamat sa Rasha TV, kay Brother Rasha, bagamat ito ay agawain na ito ay spiritual, pero ano na yung kanya pagtataga na paano na i-balance ang mga nag-uusap na hindi kami magkaroon ng problema sa pagtatalo na personalan, kundi aral po, aral. Kaya dito talaga makikilala. Okay. Kung sabaga, dito po walang personalan dito, kundi ano ating alam sa Biblia, atin pong ituro ang dapat. Kaya salamat po, Brother Rasha, sa mga nakikinig. At sa si Brother Samuel. Brad, thank you. Okay. Yun lang po, kapatid. Oh. Okay, at thank you din, Brother Sam. Salamat din. Okay po, unang-una ako po salamat sa Panginoon no, sa pagbibigay niya sa atin no, ng pagkakataon naman para mapahayag yung katotohanan no, ng Ebanghelyo no, na dapat talaga ay malaman din naman ng buong sanlibutan. So, nawa po sa gabing ito, sa lahat po ng mga nanood at mga makapanood pa, nawa po ay makapulot kayo ng tamang aral no, patungkol doon sa aming paksang pinag-uusapan. So, sa mga gusto po no, na makabahagi or gusto pang ma-share din naman sa iba yung mga debate na ganito no, meron din po tayong YouTube channel, doon ko po nilalagay yung mga debate ko po no. Subscribe po kayo sa aking channel, Samuel Tahoda, at saka kay Rasha din po, nandiyan yung mga debate din. So pansamantala po no, so tayo po ay maghihiwalay na sa ngayon. So ako ay nagpasalamat no dito sa Rasha TV sa pag-unlock, sa paggamit ng kanyang platform. Kay kapatid na si Sir no, salamat sa isang maginoong talakayan. So dalangin lamang natin na yung mga makapakinig sa atin, no, sila na yung bahalang tumingbam kung alin ba talaga yung mayroong mas mabigat na argumento. So sa kanila na po ang pagpapasya, sa atin lamang ay paglalahad lamang ng mga bagay na ating nalalaman para sa ikaluwalhati ng ating Diyos Ama. So salamat po, no. Yan lang. Okay, so Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain or maghumon man sa dalawang ito, nandito si Pastor Cesar Baladat at si Brother Sam, at pwede niyo akong gamitin as mediator sa iyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran ng aking platform, mga kapatid. Kasama na din doon yung mga kondisyon ng ating mga debatista at syempre yung inyong obligasyon, mga kapatid. So please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV Debates, dahil ang debate na ito ay mapupunta doon. At sa aking Facebook, you can follow me, mga kapatid, Rasha Vista, dahil dito lang ako laging nagla-live sa aking Facebook, personal Facebook, mga kapatid. So kung gusto niyo magsuri din sa dalawang ito, nandyan si Pastor Cesar, nakatag yung mga pangalan nila dyan. Pwede kayong magsuri sa kanilang pananampalataya, at syempre dito din kay Samuel Tahuda sa kanyang YouTube channel. Search nyo lang sa Samuel Tahuda at lalabas na din yung channel niya. So mga kapatid, maraming salamat. This is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our
deepest fear. You make the broken heart rejoice.